Ang tingin nyo kay, kay Escudero, o kay Joel Villanueva, kay Lacson, kay Soto. O, di ba? Binaboy mga senator natin dahil sa pera. Anong ginawa ni Satanas kay Eva tsaka binaboy. Tinukso. Mansanas lang yon. Ito, punta na. Daang milyon, bilyon ang tinukso. Pumatol eh. So yan na. That is where we are right now. Institutions, baboy. Justisya natin, binaboy. Lahat eh. And right now, sila pa yung nasa tama. I-impeach ang Inday Sara. Ng putya, no? At gagamitin nila yung armed forces at yung PNP para sawatain. Sasawatain, that's the term nila ang ginagamit. Kung ano man yung uprising ninyo. Lalakas ng loob nila, no? Sasawatain. Tatawa ako nung nadinig ko yun eh. Kung ano man ang kilos ninyo, sasawatain namin. Yun ang sabi ni General Browner. Doon sa mga, saan ko ba na din, sa UPI yata yun. Or he made a public statement. Sasawatain. Talaga. When you have 1 million Filipinos na in a mode of rebellion, sasawatain ninyo? Ha? Marami na ako nadinig ng mga Pilipino. Galit na. Patayin si ganito, patayin si ganon. I-assassinate. Putang na. Ano na eh, walang ya na ang Pilipino, sa totoo lang eh. And if kayo mga kababayan, nag-iisip na kayo na papatay na lang si ganito, papatay. No? You know that's murder. No? Imagine how the devil works in us na gusto niya na patayin yung mga tao, di ba? Ako gusto ko patayin lahat. At paikutin natin yung gulong, tumayo tayo, hulihin natin lahat. Tsaka katayin natin lahat. Yun yung sa akin. Pero yung pa isa-isa, small time yun. Gusto ko, kung ilang balat yan, may 1,000 ba yan? Ay, putang lang. Gusto nyo, mass execution. Ano yung sakop ng death penalty? We can do that eh. Immediate ba yan? Declaration number 4. Install natin agad death penalty para implement natin agad. Yung mga masisiba dyan, patay ka agad. We have to end it eh, no? Planado lahat ito, kaya a little respect sa kalaban would earn us dividends and probably will make us succeed kung nirespeto natin. Pero yung bara-bara na wala, hindi kayo nag-iisip, ahead sila eh. 1 step, 2 steps ahead eh. Planado nila lahat. Pati sa Senado, planado nila. Pati yung mga lalabas, alam nila kung paano. No? Kaya nga nailagay sila, matibag yan eh. Kaya nailagay si Ombudsman. Kaya nandun yung SILG. Lahat eh, planado lahat eh. Kasi magko-cooperate lahat yung agencies eh. Para ma-locate kayo kung nasaan ka nagtatago, mga ganun ba. And then they have corrupted people. And they're using taxpayers' money to implement everything. Ang masasabi ko lang sa inyo, huwag kayo natatakot. Huwag kayo matakot. Kasi sila dapat talaga natatakot sa atin. Sila yung may problema. Sila yung may sala eh. And all it takes is ang bawat isa sa atin tumayo para matapos to. Ano yung hintayin pa natin 2028? Wala. 2028, wala na. Surrender na ang Pilipino nun. And time is running out. So ayan, ayun na eh. Mag-impeachment na eh. Panonoorin na yun na tao eh. Tapos nun, wala kang madidinig dyan sa mga investigation na yan. Kung meron man yan, palabas lang. Meanwhile, hahantingin nila lahat ng witness. Pagka na ganun yung mga witness, o kaya na nagtago na yung mga witness, wala nang lalabas na ibang witness.
Kaya nga, effective sila eh. Sayang yung araw na yun, ano? Yung supposed to be na Senate hearing o whatever hearing, kundi kaya kahit hindi hearing, basta nandun lahat, nandun yung senator, parang discussion o whatever. For the record yun, covered live ng mga ano. Sayang yun eh. Sana sinabi na lahat yun. So here we are, hindi lumabas lahat ng katotohanan. Kaya in question eh, who controls the truth? We want the truth out, and we have mga kasama na ipinalabas yung katotohanan, napigil. Bakit? We don't understand why. Well, ang punto is, yan ang repercussion. Nandito tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Ang bawat isa sa atin tumayo para matapos to. So, lahat sila dito, conspirator eh. Kung wala na talaga yung BBM at peke yun nandyan, lahat sila conspirator. And dapat talaga lahat sila pitayin. Because dapat, within 24 hours na sworn in ang Inday Sara, kung sakaling na-verify na dedo na talaga. Simple lang, verify ng mga agencies, kaso, pinagtanong. Mismong hospital, mga tao sa hospital, nagsasabi, dedo. Kaya, hindi mo malaman na kung, hindi naman pinikap. At may mga vlogger na nagsasabi, trap yan, etc. etc. So, ayoko na makipagkontrahan sa kanila. Hindi ko na, hinayaan ko na. Ayaw nyo maniwala, wag. May mga info kami na talagang nasabi. 3 galing sa, o 2 galing sa PSG. Tapos merong galing sa ospital. No? Doon mismo. Tapos merong galing doon sa Ilocos. May galing doon sa Amerika. Pumunta na doon yung doktor. So, iba-iba yung information, kinross-check. Tapos noon, ang talaga. Bende, may mga picture analysis pa. Ang magaling nga dyan, si Attorney Mike Operario, no? Yan. Kinompare niya talaga yung tenga, yung tindi, ganyan. Logical. Kung makinig kayo sa kanya, no? Nakikinig din ako sa mga mga insights niya. Logical thinker, tsaka no nonsense. So, siya yung nadinig ko sa mga vlogger na pinick up yung storya na may problema na to since April 9, araw ng Kagitingan. Kasi yung kilos na Malacanang, mga kababayan, yung nakaraan, panay mga old footage ng videos nila. Nawawala si BBM. Linggo na yung nawawala siya. Tapos may question talaga sa health. Tapos ang sabi sa amin ng informant, dinala walang malay. Tapos may mga picture pa naman nag-circulate, di ba? Yung hawak-hawak siya dun sa isang meeting na nag-collapse yata. Yan. Tapos noon, pagdating doon, nire-resuscitate siya. Nirevive. Hindi na na-revive. Tapos noon, there was talk about freezer. Ganon. Pero biglang lumitaw. Nagja-jumping jacks. Kaya ibang vlogger na nakita nyo na kayo, para kasuhan kayo, yung ganon. Putang ina. Imagine yun. Kung ganyan, kung hindi, yun yung problem ng kanya-kanya. Kami, we were trying to share intel information, but ang pinalabas pa ng iba, gago kami. Kami parang pakawalan ng Malacanang. Yung ganun ba? Dating, no? So sige, bahala kayo sa ninyo. So ngayon, we are living with the thought na totoong BBM yan nandyan. Buhay. Paano nga kung hindi na yan? Imagine yung masquerading as the president. Imagine, that's
treason talaga na putang na kung ano-ano yung mga... Sino nagpapatakbo ng bansa? Yun, di ba? Sino? Kaya may problema tayo dito sa ano. And then yung mga pumupunta sa abroad at kumakausap sa mga dignitaries, sa mga putanan, tapos magkikipag-deal, putang na mga... Sino nagpapatakbo ng bansa natin? Sino yung clown na yan? Ngayon, kunyaring sinasabi na, totoo yung BBM na yan. O sige, DNA, simple, di ba? Hindi yung bangang, air follicle. Pero hindi nila ginagawa eh. Kasi, ang banat nila, kakasuhan kayo ng NBI, kakasuhan ka pa na ano. Tangin na mga to. Putangin na nyo. Tatapang nyo ha. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi nakakainis na eh. Mali kayo, nagnakaw kayo, inabuso nyo ang Pilipino. Kaya dapat sa inyo, paghuhulihin kayo lahat. At pagka nalaman sa korte, may mag-install ng death penalty taong bayan, patay kayong lahat, kakatayin kayong lahat. What we need is a leader. What we need is a leader. You have to take the risk because you are asking the people to take the risk. You want people to leave their comfort zones, be in harm's way, tatayo at lalabanan yung mga demonyo na yan. Ang kailangan lang ng tao, yung go, yung cheering squad. Yung makita lang. You don't have to go there sa rally. You have to inspire the people to be there sa rally at lalaban, tatayo, pagtatanggol ang Pilipinas, yung pamilya nila, sasalbihin ng Pilipinas in so doing, kasi collectively lahat yan, pinagtatanggol ng pamilya. But kailangan nila na merong leader. Leader ang problema. Even the Muslims, hindi gagalaw at walang leader. Lahat. At yung mga lideran, kanya-kanya. Ang kinakailangan, yung mga colonel at yung mga general, kailangan nila commander-in-chief. Hindi naman pwede sa bangag ang commander-in-chief. Yung next in line, pwede commander-in-chief. Ang gustong makita ng AFP at PNP, para kampiyan ng taong bayan, is a commander-in-chief na solid. Leader. Ngayon, kung hindi naintindihan yon, good luck. Good luck. Kasi sabi ko sa inyo, may tumayo dyan, at para kayong mga bata na kami dapat ang mga, sasabihin ninyo, later on, pagka nanalo at sumunod yung taong bayan, biglang nanalo at nagganyan na yung mga tao, and then, yung AFP tsaka PNP ang mahalaga dyan, sumunod doon sa leader, paano kung ayaw niya ngayon na makinig? Na, anong kuwan po tayo na gago kayo? Tapusin muna namin to, linisin namin ng Pilipinas. Mag-revolutionary council muna. O etchapuera lahat kayo. Animal kayo, magpapatayan, tapos wala kayo. Ang kinakailangan lang yung hindi yung presence eh. Inspiration. Because kayo yung sila yung iniisip na maging leader ng tao. Kayo nga nagsasabi, tatakbo kayo 2028. Kayo nagsasabi na constitutional successor kayo. Hindi nyo gustong maging agawin yung presidente, yung posisyon ni Marcos, pero constitutional successor kayo. Paano kunyari yung taong bayan biglang pinunit yung konstitusyon? O hindi na kayo constitutional successor. Pinunit yung konstitusyon sa galit eh. Paano? Sabi ko sa inyo, the son of a bitch na tumayo dyan, he be a farmer, o he be a dropout, putang ina, naniwala yung tao sa kanya, siya ay susundin. Kasi siya yung may bayag, siya yung nagmalasakit. Hindi yung pangit naman na may tatayo dyan, tapos biglang, puta na, isang sarhento tumayo dyan sumunod yung AFP na wala na. Ngayon, respetuhin yung tao na tatayo dyan. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, mag-usap-usap kayo lahat ng leader. Para makita, iisa lang ang leader. Kung ang hirap niyong kausapin, bahala kayo. Magpapakamatay tayo, you're asking people to die. You're asking people to stand up.
harapin yung mga PNP tsaka yung mga AFP. You're asking people to, peaceful rally na naman. Wala naman mangyari sa peaceful rally. Ang mga tao iniisip na dito, suicide. Panindigan na, laban na, patay kung patay. Ganun na iniisip ng peg ng mga tao. Kayo, baka wala kayo sa, katotohanan. Malayo, nandun kayo sa alapaap. Intindihin yung tao. Hirap na. Tatagal pa ba tao sa 2028? Kapit patalim na ang tao. Hinintay lang nila, go signal ang tao ng leader. Walang leader. Kasi sino na nga tatanggapin nila, yun na yung peg ng tao And here we are, sinasabi namin, isa lang ang leader. Anak ng toko. Mag-usap-usap. Kung wala, nako. Sabi sa inyo, pag kami na puwersa dyan, tumayo bigla, lintik. Tapos sumunod yung AAP at PNP, nakatapos na to, yun ang masusunod. Sumira sa Pilipinas, mga politiko. I'm beginning to think that. And I will be very careful na hindi i-reboot ang Pilipinas tapos ipasa sa mga tao na hindi man lang magmanasakit para sa tao. I need to see, before we hand over the power, so that this will not happen again, we have to reboot. We need to see a leader who is willing to sacrifice for the people. Not thinking of yourself, not thinking of kung ano pa. Puta na, ibang leader nakukulong Na-incarcerate Iba nga, nabibitay, pinapatay. Ngayon, tumayo para sa tao. And they're remembered. Poprotekta naman kayo ng tao. Tsaka you don't have to go to the streets. You have to just nakakulong ko sa isang kwarto with all the security that you can have. And then tumayo kayo. Sabihin nyo lang, mga kababayan, labis-labis na yung nararanasan natin sa ganito, ganyan. May statement. And then, nandun na yung commander's intent. Ano ba gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Hintayin natin 2028. Kasi kung hintayin natin 2028, 2 taon pa yung magbabaha. May mamamatay pa. 2 taon pa tayo nanakawan. 2 taon niyang kakasuhan lahat ng mga nag-iingay. Sa akin walang problema Pagka kinasuhan ako tayo ako Hindi na ako maglo-lawyer, hindi ako magpepiansa. Putang na, magsusutap ako. Patay kung patay. Tignan ko kung sinong putang ng mga matatapang dyan. Lintik na yan. Ang gusto ko lang magkaanoan, you want this to be over because it is in our power. It is in our power to stop these criminals.